Kasi problema natin, nag-aaway tayo ng inchik eh. Nag-aaway tayo ng mga turista, no, ng possible tourist. Opo, at sa pinakahuling datos po, dito po sa Southeast Asia, ang Malaysia po yung may pinakamaraming tourist arrival. Umabot yata sila ng 40 million plus. Sinundan Correct. ito ng Thailand na nasa 30 million plus. Medyo bumaba yung ano nila dahil nga sa issue daw ng mga kidnapping, issue dun sa sigalot nila Sa border sa nila. border nila. Pero napakataas pa rin po compare sa 6 million mahigit sa atin minus yung mga balikbayan na Pinoy. Nasa 5.9 million ang mga foreign tourist arrival po natin po. Manong Jay, napakalayo kumpara sa Malaysia. At ang sinasabi, sa Malaysia ang may pinakamaraming turista nila ay Chinese. Meron ding mga Indians at iba pang lahi. Sa Thailand naman, ang nangunguna sa kanila ay Malaysian. Manong Jay. Correct. Kasi ano yan eh, tumatawid lang eh. Ngayon, nabanggit mo yung Chinese. Kasi problema natin, nag-aaway tayo ng inchik eh. Nag-aaway tayo ng mga turista, no, ng possible tourist, ng possible clientele, no. Parang ano yan eh. Tingnan mo ang Hawaii. Bakit kahit na ano siya, part na ng United States of America pero tourist destination siya, nakaramihan ng mga Hapon. Bakit? Kasi meron silang special package intended for this particular clientele. Ganon din dapat sa atin. Halimbawa, bakit of the over 4 million or almost 5 million na turista, foreign tourists na arrival sa Pilipinas, pag tinignan mo dyan, almost 3 million sa Davao nagpupunta. Bakit? Kasi meron silang dapat puntahan eh. Kasi meron silang intensyon para, ano ba meron doon, no? Bakit, why is it as clean as Singapore, as peaceful and as the most peaceful country in the world, no? So may dahilan. So yan ang problema natin sa Pilipinas. Maraming pwedeng magawa. Ang problema, it's the same leadership. Campaign strategies. Saan ba tayo nagpo-promote? Paano ba natin pinopromote ang ating bansa? Pangalawa, sino naman turista ang pupunta kapag alam niya, number one, grabe ang korupsyon sa isang bansa, no? Pangalawa, palagi natin sinasabi, magandang peace and order, pero nakikita natin araw-araw na laman pa rin ng balita yung mga pinapatay, mga dayuhan na biktima ng krimen. So it doesn't help eh. Opo, at meron din silang pahayag na palalakasin din nila yung turismo naman, paghikayat ng mga Russian, na mga Ruso, na mga pupunta dito. In fact, meron na yatang direct flight daw papuntang sa Aklan ba yun? Pero baka mangyari din yan mangyari din sa kanila yung nangyari na sa China, kasi alam mo naman dahil nga dito BFF daw yung US, may sigalot against sa China, baka pagkakamalan na naman niya na kaya siguro dumami yung mga turista dito nga mga Ruso, baka tutulong yun sa China. Diyan marami na namang issue, baka yan na naman po yung mapagdiskitahan po, Manong Jay. Number one, they have to combat local adversary of tourism. Yung mga makakaliwang grupo, panay ang banat niyan, no? So, imbis na i-address muna ng gobyerno yan, no? Patahimikin yan o ilagay sa ayos or sagutin yung mga issues, no? Pabulaanan para sa ganun mawala yung ganung mga impression. Pagka nangaaway tayo instead of inviting people to come, no? Hindi tayo pro China or pro ang ayusin natin. Paano magaganyak kung ang target ng gobyerno makaganyak ng mga turista? Dapat lahat ng mga pagkilos nakasentro, nakatuon doon para na sa ganun effective, no? Ayusin mo yung pamasahe, ayusin mo yung hotel, yung mga accommodations, yung mga domestic transportations, yung mga pagkain, yung presyo, yung pricing, yung mga ganon. At saka yung mga hold up, yung mga abuso sa taxi, yung mga gano'n.
Kasi pagka maayos yan, darating at darating yung mga tao eh. Tsaka, opo, Manong Jay, si MJ po ito. Tsaka yung issue, Manong Jay, mahal daw sa Pilipinas compared sa Sobra. kapitbahay nating mga bansa. Tingnan mo lang, ako, tinitingnan ko palagi yan eh. Ngayon, pwede kang pumunta sa Vietnam, halimbawa, or sa Malaysia, na round trip mo, mas mura pa kaysa one way ng Davao to Manila. Di ba? Isipin mo, pakete nila, less than 10,000 kasama na yung hotel mo, pagkain mo, lahat-lahat. O pati aeroplano. Round trip pa yun. Kasi bumiyahe ka ng Manila ngayon, pagka nag-book ka ngayon, at bukas ka babiyahe, nasa mga almost 10,000-12,000 one way. O di ba? Ba't ka pa pupunta sa ibang lugar sa Pilipinas kahit domestic tourist ka? Pupunta ka ngayon sa ibang lugar kasi sulit yung gastos mo eh. Di ba? At tsaka yung pagkain, Manong Jay, yung accommodation, mahal din. Biro nga ng Sobra. mga dayuhan. Ganun nangyari sa sa Bohol, di ba, MJ? Naalala mo yung reklamo na grabe kung ano lang yung kinain tapos libo-libo na yung babayaran. Samantalang ako, ito, noong 2004, nung nag-ikot kami ni Senator Raul Roco, hindi pa yata umabot ng pati yung team namin, mahigit 20 katao. Hindi pa umabot ng 5,000 yung binayaran namin sa hapunan. Lahat na yun, nakakain na lahat. Ngayon, ka-apiranggot ilang platito lang, babayad ka ng 2,000, 3,000. Di sulit eh. Masyado nating ino-overprice yung sarili. Opo, Manong Jay, may ibala ako ng topic. Yes. Bilang kayo po ay nasa Mindanao ngayon, ano po ba yung mga paglilinaw po ninyo bilang nandyan sa atin, hinggil po dito sa mga stigma na naman na lumalabas dahil nga nauso na naman yung mga gulo, lalo pat RPG na yung pinangbabanat dyan sa atin sa BARM, Manong. Alam mo, wala nang bago roon. Ang dati na wala na yan. Noong kapanahunan ni Presidente Duterte, wala nang mga ganyan. No? Kahit ng anong panahon ni ERAP nahinto na yan dahil sa inaasikaso ng gobyerno. Ngayon kasi, kanya-kanya, kanya-kanyang bataan. Pag kaibigan ka ni Speaker, kaibigan ka ni Marcos, ganyan. So, kanya-kanyang patigasan. So, ayun. Pero mga isolated cases ito, hindi ito yung pang-araw-araw na nangyayari sa Mindanao. As a matter of fact, kahit na nga katatapos lang ng Durongan Festival dito sa aming maliit na bayan, everybody is, magdamag, nasa kalye, wala namang nangyayari. Kaya lang, it is hyped by the traditional media in Manila na yan namang mga ampatuan na yan talagang sila nagpapatayan. So, ano magagawa mo? May mga rido-rido sila. So, but it should not reflect the entire picture of Mindanao. Ang tahimik, pumunta ka ng Bukid nun. Ang dami mong mapupuntahan doon. Pumunta ka ng Agusan. Marami. In other words, kung tutusin mo, wala dapat So, ang media is not helping any, The traditional media is not helping any. Kasi nga, dahil wala silang, imbis na ang headline nila yung mga nakawan sa gobyerno, gagawa sila ng mga blood and guts stories to attract sensation at mapanood sila ng Pilipino, pero hindi yun eh. Kaya kita mo, wala na halos nanonood sa kanila. Kasi hindi reflective ng totoong pangyayari. Hindi porke in RPG, dati na magkakaaway yan papatayan talaga yan, nag-uubusan ng lahi. Dapat dyan ang kumagalaw yung pamunuan ng Philippine National Police at yung Armed Forces of the Philippines. The Commander-in-Chief should address this with dispatch. And anong tawag nito? With gusto. Hindi yung
Sipin mo, tumatakbo na ng ilang araw. Nakita mo bang, meron ka bang narinig na instruction from the President or the Commander-in-Chief to put a stop on all this? Wala. Because the President is nowhere to be found. Opo. Di ba? Oh. Opo, uling topic na lang natin na Manong Jay kasi napag-uusapan yung nangyari kay Secretary Frasco. Dito naman tayo po sa